mga sisi! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan natin ngayon kung ano yung tatlong dahilan kung bakit nasisira o nagpiprise ang ating buhok pag galing sa Reban. Kung interesado ka sa video na to at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, huwag mo naman kalimutang i-click ang Lalin TV and then forget to subscribe, like and share, and click mo na rin na notification bell para ma-notify ka kung sakaling meron ako mga bagong upload na video. So, bago tayo magsimula, tapusin mo muna itong intro na to. Hello mga sisi! Welcome back to my YouTube channel. For today's video mga sisi, pag-uusapan natin ang tatlong dahilan kung bakit nga ba nasisira o nagpi-freeze ang ating buhok after nating mariban. Okay? Huwag na natin patagalin pa, simulan na natin. Una mga sisi, kung ikaw ay weekly nag-iitim ng buhok o nagkukulay, lalo na ang black, dahil ayaw mong makita ang white hair mo, kinukulayan mo siya weekly. And then, naisipan mo na ipariban ito, tapos ang magre-riban sa iyo is hindi alam kung paano gagawin ang process ng pagre-riban. Pag ang buhok mo mga sisi ay inapplyan ng purong-purong pang straight, ang buhok mo na galing sa itim, automatic yan mga sisi, magbe-brittle at magpe-frizzy ang ating buhok pagka inapplyan ng puro o walang halong treatment o hindi winet application ang buhok natin na galing sa pag-iitim ng buhok o weekly nag-iitim ng buhok. Yun mga sisi, pag ang niriban tayo ng walang halong treatment o purong pang hair straight ang buhok ni client na galing sa weekly na nag-iitim, pwedeng mag-frizzy o mag-dry, no? parang magwalis tambo, parang ang dulo ng buhok ng client is buka-buka dahil sa nasunog na, dahil inapplyan ni beautician ng walang halong treatment at purong pang-straight ang nilalagay. Kasi ang pag-apply kasi ng ganyang may kulay ang buhok ay winewet application nila, ibinabasa muna ang buhok ni client, and then yung pang straight is hinahaluan ng treatment para hindi puro-puro inilalagay sa buhok ni client ang pang hair straight o pang straight na number 1. Kasi pag puro kasi inilalagay, ganun nga magiging reaksyon ng ang buhok ni client, pwedeng mag-frizzy o pwede rin magputol-putol pag nasobrahan din ang babad at hindi na alalayan ng beautician ang kanyang pag-apply ng gamot. Yon. Pangalawa mga sisi is kung ang buhok mo ay bugbog na o sobra ng galing sa bleach, is tapos pupuruhin mo ng apply ng pang straight na walang halong treatment, sadyang magpiprizzy at pwede rin magputol-putol ang buhok ni client kapag inapplyan natin ng purong pang straight ang buhok ni client. Pero masasuggest ko mga sisi, kung ang buhok nyo is bugbog na o sobra ng bleach, is ay wag nyo nang isiping ipariban ito dahil hindi rin maganda magiging resulta ng buhok ninyo dahil galing na sa bleach. Masasuggest ko dyan mga sisi is more treatment na lang ang gagawin nyo para mabuhay-buhay naman ang buhok ninyo, kasi once na nagpa-bleach ka ng buhok mo, parang pinatay mo na rin yung buhok dahil sa sobrang tapang ng bleach talaga. Yun mga sisi. Pangatlo mga sisi is kung ang buhok mo ay pinariban mo and then in-apply ang pang hair straight o number 1 ay nasobrahan ng babad, minsan is nagpiprizzy siya at minsan sa sobrang katagalan ng pagbababad, pwede din siya magputol-putol, at lalo na kung ididikit yung number 1 sa anit ni client,
tapos sobrahan ang babad, pwede siyang magputol-putol mga sisi at mag-frizzy. Dapat ang pag-apply ng number 1, lalo na pag virgin ang buhok mo o first time magpapariban, is tama lang ang babad ng gamot para hindi siya para hindi masobrahan ang babad dahil pag sobra kasi ang babad ng gamot, ganun nga mangyayari. Okay mga sisi, alalay lang ang pag-apply ng number 1 kasi medyo maselan ang number 1 compare mo sa neutralizer na number 2 na parang conditioner lamang siya mga sisi. So, hanggang dito na lang mga sisi. I hope na meron ka natutunan. At kung bago ko pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang i-search ang Lalyn TV and then forget to subscribe, like and share, and click mo na rin ang notification bells para ma-notify ka kung sakaling meron ako mga bagong upload na video. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!